A blessed day, brethren. Welcome to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Thank you for joining us as we meditate on God's message to us through the Sunday preachings from Jesus the Healer episodes. With open heart, mind, and spirit, let us pray that God would speak to us today. Praise God. Na tayo po ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At dito po ako magbibigay ng pansin. Sabay-sabay po nating basahin Hebrews 10 verse 25. Let us not neglect meeting together as some had made a habit. And let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Gusto ko pong bigyan ng pansin yung encourage one another. Sapagkat, alam niyo po, sa tuwing magkikita, ito man ay gawain pag Sunday, ito man ay yung life group or isang maliit na Bible study, mainam na kaya kayo nagkikita ay to encourage one another. Kaya tayo ay nananalangin para sa isa't isa. Kaya't pinapakinggan natin at tini-encourage natin na kayo'y magbigay ng inyong patotoo. Kapag narinig nyo ang patotoo ng isang tao, may encourage ka eh. Yun ang dahilan kaya tayo dumadalo sa gawain. Pero hindi naman palaging ganon. Sapagkat natatakot, nadi-discourage, yung iba'y nalilito o kaya napapagod, ang ilan naman ay gustong mag-give up. Ito po ang mga kailangan nating i-encourage. Kaya't ang ibinilin po ni Moses sa Deuteronomy 31 verse 6, so be strong and courageous, do not be afraid, and do not panic before them. For the Lord your God will personally go ahead of you. He will neither fail you nor abandon you. Yung po nakasulat ay verse 8, pero mapansin ko maganda pala yung verse 6. Kaya dinagdag ko po. So be strong and courageous, do not be afraid, do not panic. Kasi kapag nagpapanik ay napaparalyze yung iba, hindi lalong makapag-drive, hindi lalong makatakbo, hindi lalong makakilos kasi nagpanik. O kaya nadapa, o kaya ay mas nalito. Kaya sinabi nung psalmist, be still and know that I am God. Na kapag nakadadama ng takot, ng pangamba, mahalagang magpakatatag. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. And then sa verse 11, magandang idagdag kasi marami memorize yung Psalm 46 verse 10. Maganda yung verse 11, the Lord Almighty is with us. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Pag sinabing encourage, ano bang ibig sabihin yan? Ito pong encourage means to inspire with courage. Ang root word ay yung courage. Help or aid or support or urge someone not to discourage. We want to get connected. Yun ang inaasahan mo. Pero yung reality, we are tied up to our own cellphone. Nagkikita-kita nga, yung nga lang, laging hawak ang cellphone sa restaurant, sa park, sa mall. Hawak din yung cellphone, yung gadget. Hindi mo na tuloy napapansin na yung kausap mo, na although sabay kayong kumain, nangungulila na pala siya. Hurting pala siya. In pain. Kaya nga, bumalik po tayo sa basic. Let us get connected again to encourage one another. Alam niyo po ba na may pangyayari sa buhay ni Moses na siya'y nangailangan ng encouragement? Nung aking mabasa, ako'y nagulat na sinabi pala ni Moses ito. Numbers chapter 11 verse 14 and 15. Ang sabi po ni Moses, this job is too much for me. How can I take care of these people by myself? If this is the way you're going to treat me, just kill me now and end my miserable life. Nabanggit pala ito ni Moses. Si Moses na pinagkatiwalaan ng Lord ng Ten Commandments. Si Moses na witness na nakita niyang mahati ang Red Sea. Nakita niya ang maraming mga himala. And yet, nasabi niya yun.
Hindi ko sila kayang alagaang mag-isa. Napakabigat ng pasaning ito para sa akin. Kung ganito rin lamang ang gagawin niyo sa akin, mabuti pa'y mamatay na ako ngayon din kaysa maghirap ng matagal. Kaya pinapakita na si Moses mismo ay overburdened, exhausted, overwhelmed with trouble. Talagang natabunan na siya ng problema para bagang parating na siya doon sa breaking point. Ang tanong, naranasan din niyo ba yun? Na parang gusto niyong sumuko? Na nasabi niyong, napapagod na ako, magre-resign na ako. Narinig na, nasabi niyo na ba yun? Ayoko na, hirap na ako. Kapag sunod-sunod yung pag-iyak ng mga bata at sunod-sunod ang bayarin ng tuition at dumating pa yung sa tubig, sa Meralco, para bagang gusto mong sumuko. At pagpasok mo sa opisina, napagalitan ka, na late. Kaya tingnan po natin Numbers chapter 11, kung meron po kayong Bible. Dito po ay ating iisa-isahin, ano ba ang pinagmulan ng kanyang discouragement. Ang sabi po sa Numbers 11 verse 4, one day some foreigners among the Israelites became greedy for food. And even the Israelites themselves began moaning, we don't have any meat. In Egypt, we could eat all the fish we wanted. There were cucumbers, melons, all kinds of onions and garlics. But we're starving out here and the only food we have is this manna. Sa verse 7, and sabi, the manna was like small whitish seeds, 8 and 9, and tasted like something baked with sweet olive oil. It appeared at night with the dew in the morning. The people would collect the manna, grind or crush it into flour, then boil it and make it into tin wrappers. Ano po ang napansin ko rito? Na iba yung kanilang pananaw doon sa manna na hindi naman nila pinaghirapan. Na tuwing madaling araw ay kanilang pupulutin. Merong ingratitude. Kakulangan ng pagpapasalamat ay nakadadagdag po yan ng discouragement sa ating buhay. At minamaliit, they are trying to belittle the blessings and the provisions of the Lord. Huwag po nating maliitin anumang pagpapala ng ating Panginoon. The Israelites stood around their tents complaining. Moses heard them and was upset that they had made the Lord angry. Sa verse 11, he prayed. Dahil nga siya'y nabagabag na overwhelmed, tired, and exhausted, nagpray siya. Kaso, because of discouragement, because of being upset and the complaints of the people, naapektuhan ng kanyang prayer life. Naiba ang kanyang prayer language. He prayed, I am your servant, Lord. So why are you doing this to me? What have I done to deserve this? You made me responsible for all these people. Medyo iba ang tunog ng kanyang panalangin. Mas marami yung pagrereklamo. Sa katunayan, na-distort na yung kanyang kaisipan eh. Ang sabi ni Moses, but they are not my children. You told me to nurse them along and to carry them to the land you promised their ancestors. They keep whining for meat, but where can I get meat for them? At doon na po sinabi niya yung surprising, nakakagulat na nasabi, lumabas sa bibig ni Moses, yung sinabing, this job is too much for me. How can I take care of these people by myself? If this is the way you're going to treat me, just kill me now and end my miserable life. Kung ganito ang pagturing mo sa akin, kunin mo na ako, Lord. May mga ganung pangyayari sa ating buhay, sakit man o trahedya, that you begin to question God. Dumating na sila doon sa kanilang breaking point, na tuwing pupunta sa isang gawain kagaya nito, naiisip na nila na sila ang pinag-uusapan.
na sila yung tinutukoy ng pastor. Pinaparinggan sila. Ako'y nagkaroon ng katanungan na, Lord, do I deserve this? Panginoon, tapat naman ako sa iyo ba? Tapat ako sa asawa ko. Hindi ko naman nami-miss yung pagtatides. Bakit nangyari ito? Kasi sabi ko, Lord, nalagay ako sa panganib eh. Ayoko na. Nung maranasan ko na ako'y makarnap yung sasakyan, hinarang, tinutukan, sinakal, sinapak. Yung anak ko ay yumuko, dumaan doon sa nakatutok na barel. Hindi nila akalain. May anak pala akong kasama. Akala nila nagsosolo akong driver. Sabi ko, hulid up ito. Kunwari, hinuhuli ako. Pero ang totoo, gusto nang ikarnap itong sasakyan. Kaya dinala ho ako sa madilim na lugar. Habang umaandar, sabi ko, Brad, mahal kayo ng Diyos. May pagkakataon pa parang magbago. Ang ingay mo! Sabi niya. Hanggang sa malayo-layo, biglang pumunta sa madilim, binuksan yung isang pinto, tinadya ka na ako. At napalabas, subasub ako sa labas. At agad akong tumakbo pabalik. Pagbalik ko doon sa lugar na kinarnap yung sasakyan, na andin yung anak ko, napapalibutan ng mga tambay at umiiyak na sinasabing, ang daddy ko, ang daddy ko. Nangyayari po yun sa akin na nagtanong ako Lord, do I deserve this? Panginoon, tapat naman ako sa iyo ba? Tapat ako sa asawa ko. Hindi ko naman nami-miss yung pagtatides. Bakit nangyari ito? Nagtampo na ako sa Diyos. Lord, dahil ako'y nilagay mo sa panganib, pati anak ko, magre-resign na po ako. Chi, dahil ikaw tinawag din ng Lord, ituloy mo, maglingkod ka sa Panginoon. Ako, babalik na ako sa bangko, babalik na ako sa pagtatrabaho ko sa private, at ikaw na lang ang maglingkod sa Lord. And then, sa aking pananalangin, ay nangusap ang Lord, na nagtanong ako But the moment you begin to question God, those can also be the time for God to speak to you. And then the Lord spoke. Yan ang maganda Ang sinabi ng Holy Spirit, I have kept you alive. You have more reasons to serve me. Binuhay kita. Mas may dahilan ka para maglingkod sa akin. Kung ang pananaw natin ay nalagay ako sa panganib, ayoko na, wala na tayo pare-pareho. Magpatuloy po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Kaya si Moses, nung sinabi, alam nyo ang Bible ay may balance may transparent. Hindi lamang yung mga tagumpay ng lingkod ng Lord ang inire-record, pati yung kanilang mga kahinaan. Every great man passes through the same ordeal. Kahit na mga lingkod ng Lord mightily, ay pinapadaan ng Lord sa ganun. And buti na lang, hindi sinagot ng Lord ang prayer ni Moses. Buti na lang. Kung nag-pray ka ng ganun, kill me right now, ay buti na lang, hindi sinagot ng Diyos. Amen? Sabi ho rito, Isaiah 43 verse 2, para sa mga dumadaan sa mga problema, ang sabi, when you go through deep waters, I will be with you. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up. The flames will not consume you. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. You are precious to me. You are honored. And I love you. Kapag yun ang narinig mo sa Lord, talagang may encourage ka. Let's pray together. Father God, sino man po ang nasa ganung kalagayan, gusto nang mag-give up, salamat sa iyong paalala, you are precious to me. Salamat, Panginoon, iyong pinagdiinan, I love you. Salamat sa iyong mensaheng, ikaw ang aming Lord, ikaw ay Holy One of Israel, ikaw ang aming tagapagligtas.
Father God, alisin mo anumang kasinungalingan ng kaaway at padaluyin mo po ang katotohanan ng minamahal mo siya at siya'y mahalaga sa iyong harapan. Narito man o nanunood sa ibang mga through A to Z or sa Facebook, Father God, take away that suicidal spirit, take away the spirit of death, and bring forth encouragement. And Father God, mapahalaga niya ang kanyang buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Maganda po kasing marinig na may nagmamahal eh. To encourage your wife, trust each other, magtiwala sa bawat isa. Ikalawa, tell your wife, lagi mong ipaalala sa iyong asawang, mahal mo siya. I love you. Kasi yung iba, pag tinanong ng wife, mahal mo ko? Understood na yun, di ba? Alam mo na yun. Hindi, pag tinanong ka ng, mahal mo ko, sagutin mo ng, mahal na mahal kita. Kaya nagtatanong ng wife na, mahal mo ba ako? Gusto niyang makadama ng security. Gusto niya na wala siyang kalaban. Walang number 2, walang number 3. Siya yung only wife, only love. Talk to each other. Treasure one another. Na-encourage po yung wife pag dinedate mo siya. Na dinadala mo siya sa isang maliit na restaurant, kahit malaking restaurant, kumain kayo. At pag kumain, huwag kayo muna kayo mag-cellphone, mag-usap ho kayo. Napansin mo ba yung mag-asawang narito? Ano ang suot ng misis ngayon? Naka-blue ba? Nakaputi? Huwag ka munang lumingon. Nilingon mo agad eh. At times, we fail to notice the little things that the wife is doing, the husband is doing. We tend to complain. Kaya nga, ano pong naging solusyon ng Lord kay Moses? Tapusin natin po yung kwento. The Lord said to Moses, gather before me 70 men who are recognized and elders and leaders of Israel. Bring them to the tabernacle to stand there with you. Anong maganda? The Lord spoke to Moses. When he prayed, just kill me right now, the Lord still spoke to him. The Lord gave the command, gather 70 elders. Kaya mainam po na yung mga pumili na mga elders na mapagkakatiwalaan, ibig sabihin, delegate. Verse 17, I will come down and talk to you there. I will take some of the Spirit that is upon you, and I will put the Spirit upon them. They will bear the burden of the people along with you, so you will not have to carry it alone. Binigyan ng Lord si Moses ng katiyakan na sasamahan siya ng Panginoon at yung pipiliin niyang 70 katao ay makakaagapay niya, makakatulong niya. Sa totoo, there are people around you who are willing to help you if you would only allow them. Ito po ang katotohanan. Meron talagang taong gustong tumulong sa iyo para itawid ka sa anumang mga problema na iyong pinagdadaanan. Huwag mong solohin ang problemang iyong pinagdadaanan. Amen. Praise God. Verse 18, I say to the people, purify yourselves, for tomorrow you will have meat to eat. The Lord heard when you cried. Para ma-comfort, maawala yung discouragement nitong si Moses, ang sinabi ng Lord sa kanya, the Lord heard you when you cried. Narinig ng Lord. Ibig sabihin, walang nalilihim sa Panginoon. So, bumalik si Moses, sinabi niya ang pangako ng Panginoon, the Lord will give the meat. Ang sabi ng verse 25, the Lord came down in the cloud and spoke to him and took the spirit that was upon him and placed the same upon the 70 elders. So, tinupad ng Lord yung kanyang pangako. Kaya naman, kung ating pong babasahin ng verse 31, the wind went out from the Lord and brought quail from the sea. Naghahanap sila ng meat, tinugon ng Lord through divine provision. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. To encourage Moses, the Lord spoke to him. To encourage Moses, the Lord empowered the 70 elders. The Lord provided for their needs. Nagpadala ang Lord ng gusto nilang kainin. At mabuti na lang may ganon natapos ni Moses
ang kanyang mission. At sinabi nga niya, Deuteronomy 31 verse 6, "So be strong and courageous, do not be afraid, do not panic before them, for the Lord your God will personally go ahead of you." Ang ganda nun, no? The Lord your God will personally go ahead of you. He will neither fail you nor abandon you. 1 Kings 19 verse 3. Meron pa hong isang leader na hinahangaan pero kailangan din ng encouragement. Ang sabi ng verse 3 ng 1 Kings 19, Elijah was afraid and fled for his life. He went to Beersheba, a town in Judah, and he left his servant there. He himself went a day's journey into the wilderness, came and sat down under a broom tree, and asked that he might die. Ang sabi po ni Elijah, "It is enough now, O Lord, take away my life. I am no better than my fathers." Nag-pray din pala ng ganito si Elijah. Kunin mo na ako, Lord. Si Elijah na ito, katatapos lang nung tinatawag na the Battle at Mount Carmel. Sa 1 Kings chapter 18, nagpadala ang Lord ng apoy, nasunog yung handog, napatunayang ang Diyos ay tunay na Diyos. Pero sa next chapter, tumakbo siya at nag-pray, "Lord, kunin mo na ako." Ngayon, paano siya in-encourage ng Lord? Then he lay down under the bush and fell asleep. All at once, the angel touched him and said, "Get up and eat." Para ma-encourage po si Elijah, the Lord put Elijah to sleep. Pinatulog niya. Simple po yung naging solusyon ng Lord eh. Yung pala, pag napapagod, natulog. Pag nagugutom, kumain. Susunod. All at once, an angel touched him and said, "Get up and eat." He looked around and there he said, "Was some bread?" Nakita niya, may some bread, mayroong uling at tubig. Kumain siya. Ginising, nung gumising, may pagkain, natulog uli. You know eh. And then verse 7, the angel of the Lord came back the second time and touched him. "Get up, for the journey is too much for you." He got up, ate and drank. Ayun, natulog, kumain. He strengthened by that food. He traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb, the mountain of God. Dinala ng Lord si Elijah sa mountain of God. Kung saan ka madalas kausapin ng Lord, balik ka doon. Mag-quiet time. If you want to be encouraged, kagaya ni Elijah, nag-travel siya. Mag-travel ho kayo, lalo na yung mga senior. Gusto mo ma-relax, ma-encourage, mag-travel. Kasi ang kaisipan ho natin, lalo na yung mga ka-senior ko rito. Pagka senior na ako, retired na ako, tsaka ako magta-travel. Ay kaso ho, pag nag-travel ka, pagdating mo pa lang sa lugar, Ocean Park, CR na hinahanap mo. Ibig sabihin, bata pa, mag-travel na ho kayo. Kasi nga, mas nai-enjoy na. They are building memories pala eh. Pag nagbibiyahe kami, sinasabi ko sa apo ko, wala mo ng cellphone, tingnan niyo yung dagat, tingnan niyo yung puno. Relaxing po yun eh. The Lord led Elijah to go to Horeb, the mountain of God, para hindi siya mag-overthink. Ano pa ang ginawa ng Lord? "What are you doing here, Elijah?" Tinanong ng Lord si Elijah. The Lord spoke to him, nag-open up, and sabi ni Elijah, "I am the only one left." Ako na lang po ang nag-iisang prophet at this time. Ibig sabihin, okay lang pala sa Panginoon, mag-open up ka sa Panginoon sa iyong prayer. Sabihin mo kung ikaw ay nagtatampo, nagagalit, ano ba ang laman ng iyong puso? That's open up to the Lord and pray to God. The moment you pray, the Lord will give you direction. Ang sabi ng Lord kay Elijah, "Go back the way you came." And then tinuruan siya, "Go to Elisha." At nung siya'y nagpunta kay Elisha, nakakita siya ng taong pwede niyang i-train at yun ang tumulong sa kanya, nag-encourage sa kanya at nagpatuloy ng legasiya ni Elijah. Kaya nga, look for someone that you can trust,
so that you will be encouraged to move on together. Meron kang makasama sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ang isang maganda, nung sinabi niyang, I am the only one left, kinorek ng Lord si Elijah. Ang sabi niya, hindi, meron pang natitirang 7,000 other prophets na hindi pa lumuluhod kay Baal. Ang diablo kasi sinungaling. Ang katotohanan, walang makapipigil diyan. Laging sinasabi ni Kuya Ed, no one can duel with the truth. The Lord removed the lie. I am the only one left. And the Lord put forth truth. And it was firm. I have reserved 7,000 men who have not bowed down to Baal, whose mouth have not kissed him. Kaya nga, to close this message, makikita natin na nung siya'y tumakbo at natakot, the Lord did not rebuke Elijah. The Lord spoke to him in a small little voice. At alam kong ready rin tayong kausapin ng Lord kung tayo lalapit sa Kanya. The Lord sent him to Elisha na nakasama naman, nakatulong ni Elijah. Actually, naipasa din niya yung prophetic mantle. And then the Lord spoke the truth to him. Kaya nga, you are not alone. God has other people to go with us na sa ganon tayo po ay ma-comfort. Huli, as a practical advice to break free from fear, to break free from discouragement, don't isolate yourself. Huwag ho kayong pumunta sa sulok at magmukmok at magreklamo. Go to someone you can trust. Go to God in prayer. Matulog ng maayos, kumain ng maayos, open up, allow others to help you. You do not need to carry the load alone. Seek God and His Word. Ano po ang masasabi ng salita ng Diyos? Deuteronomy 31 verse 6. Again, as we close, basahin po natin sabay-sabay ito. 1, 2, 3. So be strong and courageous. Do not be afraid. Do not panic before them. For the Lord your God will personally go ahead of you. He will neither fail you nor abandon you. At ang isa sa mga comforting truths from the Lord ay yung kanyang pag-ibig hindi nagmamaliw. Tayo po'y sama-samang manalangin. Panginoon, Ikaw po ang nakakakilala sa bawat isang nakadadama ng pagod o ng pagsuko. Ang ilan ay natatakot, nalilito, nangangamba, nangangapa sa susunod niyang hakbang na gagawin, overwhelmed and overburdened. And so right now, Father, I pray that you send forth the Holy Spirit to comfort them and to guide them. And once again, remind them, Lord, that what your word says, I will personally go ahead of you. Salamat, Ama, sa katiyakang lagi mo kaming sasamahan. Hindi mo kami pababayaan. Hindi mo kami bibiguin. Ikaw ang nangako sa Romans 10 verse 11, whoever believes in you will never be put to shame. Father God, extend the spirit of courage upon each one na naririto. Panginoon, Ikaw ang mag-alis ng takot, ng pangamba sa bawat isa, at ilagay mo ang tapang, ang katatagan, ilagay mo, Panginoon, ang pagnanais pang mabuhay. Lord, the courage to live and to enjoy life. Tulungan mo lagi kaming magpasalamat. Piliin ng mga bagay ng makabubuti. Makalayo kami, Panginoon, sa mga taong mareklamo. Hindi kinikilala ang iyong mga kakayahan, kabutihan, at maraming pagpapala. Lord, put us back. Put our focus back on the goodness and the faithfulness of God.
sapagkat ang iyong kabutihan ay palaging naroon. Ang iyong katapatan, Lord, it will follow us all the days of our lives. Ang iyong pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Hindi nagbabago ang iyong katapatan. Kaya naman, sino man ang may sakit, may karamdaman, idantay mo ang iyong mapagpalat, mapagpagaling na kamay sa bawat isa, Panginoon. Hayaan mo pong madama niya ang kagandahan sa kanyang paghinga. Panginoon, ang kanyang magana sa pagkain ay kanyang muling maranasan. Lord, tulungan mo sa upang maging maayos ang kanyang pagtulog. At sa bawat paggising ng iyong anak, sa bawat araw na iyong iririgalo sa kanya ay lagi niyang masabing, salamat Ama, may panibago kong pagkakataon, may panibagong araw, mararanasan ko ang iyong kabutihan, mararanasan ko ang iyong katapatan. Sabihin nating lahat, salamat Ama, nananatili kang tapat at mapagmahal sa akin. Tulungan mo akong maging matatag sa aking pananampalataya. Hindi ako susuko. Magpapatuloy ako na mahalin ka. Patawarin mo ako sa aking kasalanan. Turuan mo ako't gabayan. Nais ko pang mabuhay. Mabuhay ng masagana. Mabuhay na kasama ka. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Kung ano naman, pray, Father God, igawad mo ang iyong kabutihan at kadakilaan sa bawat isa. Iparanas mong palagi sa amin ang palagi mong pagsama. Salamat. Alam kong magtatagumpay ang kanilang kabuhayan, magtatagumpay ang kanilang pag-aaral, makapapasa sila sa anumang board exam, bar exam, o anumang entrance exam or interview. Mabibigyan mo sila ng bagong trabaho, sasagana ang kanilang business, Father God. Lalakas ang kanyang katawan. Lord, ang pilay ay iyong papagilingin. Muli niyang maihakbang ng maayos ang kanyang paa, muling lilinaw ang kanyang mata, muling magiging maayos ang kanyang pandinig. Lalakas, mararanasan naming lahat ang iyong kabutihan. Mapapatunayan namin, Ama, na ikaw ay tunay na dakila at ay isang mabuting Diyos. Tanggapin mo papuri pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng God bless you more and more. Thank you for listening to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Please subscribe to this podcast so you won't miss a single episode. To know more about the Jael Ministry, please visit jailworldwide.org. Until next time, God greatly bless you.